Bawang! Bawang kayo dyan mga suki! Bili na po kayo ng bawang! Mura lang po ang kilo ng bawang ngayon kaya damihan nyo na po ang bili! Bawang! Bili na po kayo ng bawang! Uy! Uy! Tumabi ka sa dadahanan ko! Ano ba, Tikboy? Bakit di ka tumitigan sa dinadaanan mo? Tingnan mo ginawa mo! Nandahil sa pagbangga mo sa akin, napunta na sa putikan yung mga bawang ko! Ikaw talaga, oo! Ikaw tong tumitigan sa dinadaanan mo eh! Saka sinabi ko ng tumabi ka eh, pero di ka tumabi. At saka, wala akong pakialam dyan sa mga bawang mo. Kilala kita, Tikboy. Alam ko sinadya mo yun. Gumaganti ka ba sa akin, ha? Dahil natalo kita sa Palo Seco kahapon dun sa piyesta? Ang lakas din naman talaga ng amats mo eh, no? Sino ka ba? Para pag-aksayaan ko ng oras, ha? Eh, ano nang gagawin mo sa mga bawang ko, ha? Bayaran mo ang mga yan! At hindi na mabibenta ang mga yan! Mapapagalitan ako ni Lolo Simon dahil sa ginawa mo to! Wala akong pakialam kung pagalitan ka ng lolo mong baliw. Diyan ka na nga! Hoy! Hoy, bumalik ka rito, Tikboy! Bumalik ka rito! Bayaran mo ang mga to! Naniniwala ka ba na lahat ng taong dumarating sa buhay natin ay hindi sinasadya o nagkataon lang? Totoo nga ba na may dahilan kung bakit nakikilala natin ang isang tao? Ngunit paano kung ang taong dumating sa buhay mo ay may dalang panganib? Magagawa mo pa rin ba siyang papasukin sa mundo mo kahit alam mong magbibigay lamang ito sa iyo ng kapahamakan? Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Sana po ay palagi po kayong nasa maayos na kalagayan at pati na rin po ang inyong buong pamilya. Sa kwentong ibabahagi ko ay napatunayan ko na gagawin natin ang lahat para sa taong mahalaga sa atin kahit pa magdulot ito ng kapahamakan sa sarili nating buhay. Nangyari ito nung ako ay binata pa lamang at hindi ko inakala na mula sa simpleng tindero ng bawang ay makikipaglaban ako sa mga nilalang ng kadiliman. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Mario. At ito ang aking kwento. Bakit ang aga mo yatang umuwi ngayon? Ano nangyari sa mga bawang? Bakit puro puti ka mga yan? Eh paano lo, si Tikboy po kasi binangga ko kanina tapos natapon po itong mga bawang dun sa putikan. Halata po na sinidya niya akong banggain kasi hindi niya matanggap na natalo ko siya kahapon sa Palo Seco. Sa madaling salita, gumanti siya kasi masama ang loob niya. Hindi ba sabi ko sa'yo ay umiwas ka sa tikboy na yon? Dahil wala yung ginawa kundi ang memerwisyo ng ibang tao. Eh paano mo pa maibebenta ang mga bawang na yan ngayon? Sa tingin mo ba ay bibilin pa ang mga yan? Hindi mo ba alam kung gaano kalaki ang malulugi sa atin nang dahil dyan? Hindi ko naman po ginustong mangyari to, Lo eh. Saka sa tingin ko po, pwede pa nating hugasan ang mga to tapos ibenta natin ulit. Hindi na yan pwedeng ibenta kapag nabasa na dahil mabilis na yung mabubulok. Saka maaati mo bang ibenta ang mga bawang na naputikan na? Dalhin mo ang mga yan sa tabi ng balon doon sa likod. Sige na, bilisan mo. Akala ko po ba'y bawal hugasan ang mga to? Basta, gawin mo na lang ang mga sinabi ko at kumuha ka ng bagong bawang sa loob at ibenta mo. Nagtataka man, ay sinunod ko na lang ang utos ni Lolo Simon. Dinala ko ang mga naputikang bawang sa tabi ng balon na nasa likod ng aming bahay. Bata pa lang ako ay si Lolo Simon na ang kasama ko. Parehas kasing namatay sa hindi malamang dahilan ang mga magulang ko. 8 taon ako nung natagpuan ang katawan nila na puno ng sugat na para bang gawa ng isang mabangis na hayop. Nagkaroon ng investigasyon ang mga pulis pero natabunan na lang ang kasong yon at hindi na umusad. Muli akong kumuha ng bawang at iniligay ko yon sa bilao. Lumabas ako ng bahay upang magbenta at nagdasal na sana ay hindi ko makasalubong si Tikboy para wala ng aberyang mangyari. Hapon na nang ako ay makauwi
naabutan ko si Lolo Simon na nagsasaboy ng asin sa harapan ng bahay. Mano po, Lo? Lo, nagsasayang na naman po kayo ng asin. Medyo nagmahal po ang kilo ng asin ngayon, kaya dapat po hindi po kayo nagtatapon yan. Hindi pagsasayang ang ginagawa ko dahil para ito sa proteksyon natin. Bilog ang buwan mamayang gabi, kaya kailangan ko tong gawin. Kasi naniniwala po kayo na kapag bilog ang buwan ay umaatake ang mga aswang. Alam mo naman pala, bakit sinasabi mong pagsasayang ng asin itong ginagawa ko? Kasi naman po, bata pa ako ginagawa nyo na yan eh. Tapos ngayong 22 na ako, ginagawa nyo pa rin. Pero kahit isang aswang wala naman po sumalaki dito sa baryo natin. Baka naman po kasi hindi po totoo mga aswang, Lo. Matandang paniniwala lang po yun. Nasasabi mo yan dahil hindi ka pa nakakita ng aswang. Pero para sa kagaya ko, na hindi lang bastang nakakita at nakipaglaban din sa mga ganong nilalang, ay naniniwala ako na totoong-totoo sila. At malaki ang posibilidad na hanggang ngayon ay hinahanap nila ako para patayin. Napakarami kong pinatay na aswang nung binata pa ako. Kaya kailangan kong maging handa palagi. Mang Simon, inaabot ka na naman ba ng topak mo sa ulo at nagsasaboy ka na naman ng asin? Hoy, Tikboy! Huwag mong pagsalita ng ganyan ng Lolo Simon ko, ha? Matuto ka naman gumalang sa nakatatanda sa'yo. Bakit ba? Nagsasabi lang naman ako ng totoo Lamang kaya ng chismisan yan lolo mo dito sa atin. At sabi nila, sinabi niyang lolo mo na magsaboy ng asin sa labas ng bahay at magsabit ng bawang sa pinto at mga bintana. Kasi nararamdaman niyang may aswang daw na paparating. Di ba? Gawain lang yun ang siraang ulo. Alam mo, ang mga taong kagaya mo ay parang aswang. Ang hilig din yung mamerwisyo ng mga taong nananahimik. Umalis ka na nga rito at baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Baka gusto mong sabuyan kita ng asin at baka may sumapi sa'yo masamang espiritu dahil yung ugali mo ay hindi na ugali ng isang matinong tao. O, kita nyo na? Kita nyo na? Ha, pinapatunayan nyo lang talaga na baliw kayo. Baliw! Nya, 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 nya. Lumapit ka rito para makita mo kung sino ang totoong baliw. Hala, lapit! Lo, huwag niyo na pong patulan yan. Hoy, Tikboy! Umalis ka na nga rito kung mamemerwisyo ka lang. Tumatawang umalis si Tikboy habang si Lolo Simon naman ay nanggagalaiti na sa galit. Tinapos na ni Lolo Simon ang pagsaboy ng asin at saka kami pumasok sa bahay. Agad kong nalanghap ang matapang na amoy ng bawang at doon ko nakita ang nakasalang na kaldero sa kalan. Lumapit ako roon at napakunot noo ako dahil naglalaga ng bawang si Lolo Simon. Ano po ito? Nilagang bawang po ang ulam natin? Hindi natin ulam yan. Ilalagay ko sa bote ang pinaglagaan niyang bawang para pantaboy sa aswang. Yan yung mga bawang na naputikan kanina. Kaysa masayang, ay ginawa ko na lamang na ganyan. Lo, hindi po sa kinokontra kita. Pero parang gano'n na rin po. Hindi ba parang sobrang na po itong ginagawa ninyo? Hinahayaan ko na nga po kayong nagsaboy kayo ng asin sa paligid ng bahay natin tapos ngayon po, naglalaga naman kayo ng bawang. Lo, kung may aswang po talagang sasalakay dito sa atin, ay matagal na po sana nangyari yun. Huwag kang makialam sa ginagawa ko, ha? Ilang gabi na akong nananaginip na inaatake ng mga aswang ang baryo natin at naniniwala ako na isa yung pangitain na hindi ko dapat ipagsawalang bahala. Okay, sige. Sabihin na po nating totoo po ang mga sinasabi nyo. Pero, pwede po bang, Lo, sarilinin nyo na lang yan. Huwag nyo na pong ipagsabi sa iba kasi iniisip po nila na baliw kayo. Gaya na lang po ni Tikboy. Tinawag kanyang baliw kanina, di po ba? Wala akong pakialam sa tikboy na yan. At wala akong pinagsisisihan na sinabi ko sa mga tao ang posibleng mangyari. Isa yung babala na kung babaliwalain nila ay sila rin ang mapapahamak bandang huli. Napailing na lang ako sa sinabi ni Lolo Simon dahil ramdam kong kumbinsido siya na mangyayari talaga
ang sinasabi niyang panaginip. Ngunit para sa akin ay hindi mangyayari yon at baka dala lamang ng edad ni Lolo kaya naiisip niya ang mga ganoong bagay. Pagsapit ng alas 11 ng gabi ay mahimbing na akong natutulog. Pero nagising ako nang naramdaman ko ang pagbangon ni Lolo Simon sa tabi ko. Sinindihan niya ang gasera at bumaha ang malamlam na liwanag sa loob ng bahay. Hindi ko na sana papansinin si Lolo Simon pero nagtaka ako nang kinuha niya ang isang bote na nilagyan niya ng pinagpakuluan ng bawang. Lo, teka, ano pong gagawin niyo? Nararamdaman ko na may aswang kung saan. Sinasabi ko na nga ba, darating talaga sila rito. Malamang ay ako ang pakay nila. Gusto nila akong patayin, pero hindi ako papayag na magtatagumpay sila. Lo, itulog niyo na lang po yan. Halika na nga po rito. Hindi, lalabas ako at hahanapin ko ang mga aswang. Sisiguraduhin ko na magsisisi sila kapag nakita ko sila. Lo, wag ka nang lumabas. Gabing-gabi na eh. Manahimik ka! Dito ka lang at huwag kang lalabas kahit na anong mangyari. Inakala ko na nagbibiro lang si Lolo Simon, pero talagang lumabas siya ng bahay. Napakamot na lang ako sa likod ng ulo ko. Inisip ko na babalik din siya kagad, pero halos kalahating oras na ang lumipas ay wala pa rin si Lolo Simon. Si Lolo talaga kung kailan tumanda, saka naman naging pasaway. Nagdesisyon akong sundan si Lolo Simon, pero nung nasa pintuan na ako, ay bigla akong nakaramdam ng matinding kilabot. Nagtungo ako sa kusina at kinuha ko ang itak. Dinala ko rin ang lumang flashlight para meron akong tanglaw dahil sobrang dilim talaga sa labas. Isinara ko ang pinto. Nang nasa labas na ako, naglakad-lakad ako habang tinatawag si Lord Simon. Pambira naman yan Saan kaya nagpunta si Lolo? Dapat pala sinundan ko siya kagad kanina nung lumabas siya eh. Ay nako. Lolo Simon! Nasaan ka ba? Lolo Simon! Nagtahulan ng mga aso sa likuran ko. Lumingon ako roon at isang babae ang nakita kong tumatakbo papunta sa kinatatayuan ko. May dalawang nilalang na humahabol sa kanya. Tumakbo naman ako para salubungin ng babae at doon ko nakita na duguan siya. Nanghihinang yumakap ang babae sa akin at nang hilakbot ako dahil nakakatakot ang itsura ng dalawang humahabol sa kanya. Sigurado ko na hindi po sila mga tao. Sa tagal ko nang nabubuhay sa mundo ay noon lang ako nakakita ng nilalang na mabalasik ang muka. Matutulis ang mga ngipin at kuko at may malalaki at mapupulang mga mata na animo ay nagbabaga na bolang apoy. Tulungan mo ako. Parang awa mo na. Tulungan mo ako. Sandali. Ano ba ang mga yan? Bakit ganyan ang itsura nila? Bago pa makasagot ang babae, ay sumugod na ang isang nilalang sa amin. Kusang gumalaw ang katawan ko dahil alam kong nasa panganib kami at kung hindi ako lalaban ay maaaring mamatay kami pareho. Inundayan ko ng saksak sa tiyan ang nilalang. Nang napaluhod siya ay malakas kong sinipa ang pagmumukha niya. Hinawakan ko ang kamay ng babae at tumakbo kami hanggang sa nakauwi na kami sa bahay. Isasara ko na sana ang pinto pero bigla namang dumating si Lolo Simon. Pagpasok ni Lolo ay saka ko lang isinarado ang pinto. Mabagin langit! Sino ang babaeng yan? At bakit siya duguan? Hindi ko rin po ang alam sagot sa mga tanong niyo, Lo eh. Nakita ko lang po siya sa labas. Hinahabol po ng mga ano. Anong mga ano? Sabihin mo, anong mga yon? Hindi ko po alam kung ano sila eh. Basta, nakakatakot po ang itsura nila, Lo. Para silang mga halimaw na demonyo na di ko alam. Mga aswang. Mga aswang ang tinutukoy mo. Hayineng, tama ba ang sinabi ko?
Mga aswang ang umahabol sa iyo. Sumagot ka! Aba, bakit di ka nagsasalita? Sumagot ka! Lumapit ako sa babaeng nakahiga sa mahabang upuan at inilapit ko sa kanya ang gasera. Nakapikit siya pero humihinga pa. Natigilan ako at bumilis ang tibok ng puso ko nang napagtanto ko na napakaganda niya pala. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatitig sa kanya. Nang muli namang nagsalita si Lolo Simon. Hoy Mario! Ano tinititigan mo lang yung babae? Kung sorbetes siya na malamang, kanina pa yan natunaw. Ha? Ay, ano po kasi, mukhang nawalan po siya ng malay. Tignan niyo po oh. May mga sugat po siya. Sa palagay ko, ay yung mga aswang ang may gawa nito sa kanya. Eh sino pa ba ang gagawa niyan sa kanya? Kundi ang mga demonyong yon. Ang mabuti pa, ay kumuha ka ng maligamgam na tubig at bimpo. Kailangan malinisan ang katawan niya. Ano po? Ibig sabihin huhubaran natin siya? Pero lo, babae po siya at lalaki tayo. Parang kabastusan naman yung gagawin natin yun. Yung braso at mukha lang ang lilinisin natin. At ang mga sugat niya, hindi natin siya uhubaran, siraulo. Bilisan mo na, kumilos ka na. Diyos kong batang ito. Sinunod ko na lang ang sinabi ni Lolo Simon. Si Lolo ang naglinis sa babae. Pagkatapos ay maayos namin siyang inihiga sa mahabang upuan. Nilagyan namin siya ng unan at kumot. Naglabas si Lolo Simon ng nakatagong damit ni Lola at ipinatong niya yon sa lamisita para kapag nakita yon ng babae ay ito na mismo ang magpapalit ng damit nito. Madaling araw na nang nakatulog ako. Nang nagising ako kinaumagahan ay nagulat ako dahil nagbibihis na ang babae. Mabilis akong tumalikod at nakaramdam ako ng pagkapahiya. Wala akong nakita. Maniwala ka. Sige na, magbihis ka lang dyan. At sabihin mo kapag tapos ka na ha. Sige na, pwede ka nang humarap. Sorry talaga, miss ha. Pero wala akong nakita na hindi ko dapat makita. Maniwala ka. Oo nga pala. Pasensya ka na kung hindi ka namin napalitan ng damit kagabi ha. Wala kasi kaming kasamang babae dito sa bahay na pwedeng gumawa nun eh. Aba, mabuti naman at nagkamalay ka na. Oo nga pala. Kumusta na ang pakiramdam mo? Masakit po ang mga sugat ko. Hayaan mo at mamaya tatawagin ko si Corina. Magaling na albularyo yun dito. At siya na ang bahala sa mga sugat mo. Mario, sige na, maganda ka na ng almusal para makakain na tayo. Sige po, Lo. Tumalima ako. Nagtungo ako sa kusina para magpainit ng tubig. Bumili ako ng tinapay sa labas at makalipas ang ilang sandali ay nagsalo-salo na kami sa tinapay at kape. Nagpakilala kami sa babae at hindi naman siya nagdalawang isip na ipaalam din ang pangalan niya. Nalaman namin ni Lolo na ang pangalan pala niya ay Rochelle. Kung hindi ako nagkakamali, ay mga aswang ang humahabol sa'yo. Tama ba ako, Rochelle? Tama po kayo, Lolo Simon. Mabuti na lang at nakita ka nitong apo ko. Dahil kung hindi, baka patay ka na ngayon. Salamat pala sa pagliligtas mo sa buhay ko, Mario ha. Hindi ako makapaniwala na kahit hindi mo ko kilala, ay tinulungan mo pa rin ako. Walang anuman yun. Isa kasi yun sa itinuro sa akin ni Lolo Simon eh. Ang tumulong sa abot ng makakaya ko kahit hindi ko kilala ang nangangailangan ng tulong. Pero Rochelle, pwede ba naming malaman kung ano nangyari at hinahabol ka ng aswang? Tumakas ako sa pinuno ng mga aswang na si Gonzalo. Si Gonzalo ang aswang na pumihag sa akin dahil gusto niya na ako magdadala ng lahi niya. Nung una, ay inakala ko na isa siyang normal na tao nang nililigawan niya ako. Pero nang sinabi ko na wala akong nararamdaman para sa kanya, ay doon niya na ipinakita kung ano talaga siya. Sa madaling salita, nais niya na ipagdalang tao ko ang mga anak niya. Hindi ipinagdalang tao, kundi ipinagdalang aswang.
Napakalakas naman pala ng loob mo at nagawa mong tumakas sa mga aswang na bumiyag sa'yo. Matagal ko ng plano yun kasi ayoko pong gamitin ako ni Gonzalo para sa maitim niyang plano. At saka ayoko magdala ng isang sanggol na alam kong paglaki ay magiging mamamatay tao. Nakita mo na, Mario. Tama ang pakiramdam ko kagabi na may aswang sa paligid. Hindi ba tama ako dahil ito palang si Rochelle ang hinahabol ng mga aswang? Pero hindi po sila mga aswang na gusto kang patayin, Lo, gaya po ng sinasabi nyo. Kahit na, tama pa rin ako. Ayaw mo kasing maniwala. Oo nga pala, Rochelle. Saan ka pala nakatira para maiatid ka namin sa pamilya mo? Baka sila'y nag-aalala na sa'yo. Wala na po akong pamilya, Lolo Simon. Uli lang lubos na po ako. Hindi na rin po ako makakabalik sa lugar kung saan po ako nanggaling. Dahil itinaboy na po ako rin ng mga tao. Bakit kanila itinaboy? Hindi ba dapat itulungan kanila dahil nasa panganib ang buhay mo? Tinakot kasi ni Gonzalo ang mga tao sa lugar namin. Na kung hindi nila ako kusang isusuko kay Gonzalo ay aatake sila ron. Naiintindihan ko naman kung bakit nila ako itinaboy. Kasi ayaw nila na mas maraming buhay ang mawala. Pero masakit pa rin sa akin nung nangyaring yun. Dahil kahit papano, umasa ako na poprotektahan nila ako. Nagkatinginan kami ni Lolo Simon. Alam ko na iisa ang nasa isip namin ni Lolo ng sandaling yon at hindi namin yung pwedeng isatinig sa harapan ni Rochelle. Pagkatapos namin kumain, ay pinagpahinga muna namin si Rochelle sa kwarto. Lumabas kami ni Lolo Simon upang makapag-usap. Alam kong iisa ang nasa utak natin nang sabihin ni Rochelle na itinaboy siya ng mga tao sa lugar nila. Hindi maganda tong pinasok natin, Apo. Malaki ang posibilidad na ang lugar naman natin ang guguluhin ni Gonzalo dahil nandito si Rochelle. Lo, ano pong gagawin natin? Kailangang umalis ni Rochelle dito sa lalong madaling panahon. Pero base po sa mga sinabi niya, ay mukhang wala na po siyang pupuntahan eh. Nakakaawa naman po kung pati tayo, itataboy natin siya. At anong gusto mong mangyari? Sige nga. Tayo ang maperwisyo ng mga aswang dahil nasa atin ang taong hinahanap nila. Hindi lang ang buhay natin ang malalagay sa peligro, kundi pati na ang buhay ng ibang tao rito. Ano? Gusto bang mangyari yon? Siyempre hindi po, Lo. Pero di ba nakakaawa din po si Rochelle? Saka hindi ba ang sabi mo nakipaglaban ka nun sa mga aswang? Di kayang-kaya niyo pong labanan si Gonzalo at yung mga alagad niya. Bakit ngayon parang natatakot po kayo sa mga aswang? Hoy, tumahimik ka! Hindi ako takot sa mga aswang, ano? At sa akin lang, sa dami ng mga tao dito sa baryong ito, ay hindi ko sila kayang protektahan lahat. Lalo na't matanda na ako ngayon. Pero kung ako mismo ang punteriya ng mga aswang, at ako lang ang guguluhin nila, ay kayang-kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Nakukuha mo ba ang ibig kong sabihin na? Opo, Lo, pero naaawa pa rin po kay Rochelle. Babae po kasi siya at wala lang siyang mapupuntahan. Baka mauwi lang po sa wala yung pagliligtas ko sa kanya kagabi kung papaalisin natin siya. Tsaka Lo, di ba isipin nyo, pag umalis siya rito, makukuha siya ulit ng Gonzalo na yun. Wala na tayong magagawa pagdating sa bagay na yon. Hayaan nating dumiskarte si Rochelle sa kung paano siya makaliligtas. Ang importante ay natulungan na natin siya. Hala, sige na. Ayusin mo na yung mga paninda mo at magbenta ka na ng mga bawang. Pag alis mo ay pupuntahan ko si Corina dahil kailangan magamot ang mga sugat ni Rochelle. Tila wala ako sa sarili matapos naming mag-usap ni Lolo Simon. Iniisip ko kasi si Rochelle. Hindi kaya ng konsensya ko na paalisin siya sa bahay namin, lalo na't alam ko na nasa panganib ang buhay niya. Pero naiintindihan ko rin si Lolo Simon sa desisyon niya. Iniisip lang niya ang kapakanan ng mas nakararami at yun naman talaga ang tamang gawin. Mabilis na lumipas ang oras.
At pagsapit ng hapon ay naubos na ang paninda kong bawang. Habang naglalakad pa uwi ay may nakita akong ligaw na rosas sa tabing daan. Pumitas ako ng isang bulaklak para ibigay kay Rochelle. Alam ko kasi na mabigat ang dibdib niya at baka kahit papano ay mabawasan yon nang dahil sa isang simpleng bulaklak. Pagdating ko sa bahay ay naabutan ko si Rochelle sa sala. Inabot ko sa kanya ang bulaklak at yun ang naabutang tagpo ni Lolo Simon. Napakabilis mo naman at nanliligaw ka na kagad kay Rochelle. Hindi ko po siya nililigawan. Binigyan ko po siya ng bulaklak kasi baka matuwa po siya. Hindi ba napakalaki po ng problema niya? At ang babaeng kagaya niya, talagang mahilig naman po sa bulaklak. Hindi lahat ng babae ay magkakapareho. May iba na ayaw din sa bulaklak. Mahilig po ako sa bulaklak, Mang Simon. Maraming salamat, Mario, ha? Oo nga pala. Sa palagay ko, ay ito na ang tamang oras para mag-usap-usap tayo. Lo, pwede po bang sa ibang araw na lang natin pag-usapan yan? Pagalingin na muna natin kahit paano ang mga sugat ni Rochelle. Nag-usap na tayo kanina. Hindi pwedeng tumagal dito si Rochelle. Gusto niyo po bang umalis na po ako rito? Pasensya ka na. Pero ganun na nga. Hindi sa ayaw naming nandito ka. Pero inaalala ko lang ang kaligtasan naming lahat. May mga aswang na naghanap sa'yo. At kapag nalaman nilang nandito ka sa bahay, ay malamang pagtangkaan ng mga aswang na yon ang buhay namin ng apo ko. Baka pati ang lahat ng tao dito sa baryong ito ay maperwisyo. Naiintindihan ko po. Pero parang awa niyo na po. Wala na po talaga akong mapupuntahan. Hindi na po ako pwedeng bumalik sa lugar namin dahil sigurado po akong itataboy ako ng mga tao ron. Alam kong kakapalan na po ng mukha itong hihilingin ko, pero nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo po sana akong papaalisin. Ayoko na po bumalik kay Gonzalo dahil baka sa susunod ay hindi ko na po magawang makatakas. Parang awa niyo na po. Naluluwang lumuhod si Rochelle sa harapan ni Lolo Simon. Napansin ko ang pagsilay ng awa sa mga mata ni Lolo. Ano Lo, kaya niyo po bang tiisin ang isang babae na nagmamakaawa sa inyo? Gusto lang po niyang mabuhay, kaya bakit ipagkakait niyo po yun sa kanya? Manahimik ka! Sa sinabi mo, ay para bang nais kong mamatay si Rochelle? Sige. Ay nako, pwede ka na manatili rito sa bahay namin, Rochelle. Talaga po? Maraming salamat po, Lolo Simon. Salamat po talaga. Pero sa oras na nalaman ng mga aswang na nandito ka sa bahay, ay kailangan mo nang umalis. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, naiintindihan ko. Kung kinakailangan pong wag akong lumabas, ay gagawin ko po. Maraming salamat po talaga. Tama yan, hindi ka pwedeng lumabas habang alam natin na hinahanap ka ng mga aswang. Gawin mo yan hindi lang para sa kaligtasan mo, kundi pati para na rin sa kaligtasan namin ni Mario. Labis akong natuwa sa sinabi ni Lolo Simon at hindi na ako nagulat doon. Alam ko kasi na kahit masungit ang lolo ko, ay isa pa rin siyang mabuting tao. Sa mga nagdaang gabi, ay halos hindi kami makatulog dahil nakikiramdam kami. Aminado ako na may takot sa dibdib ko dahil palagi kong naiisip na anumang oras ay may aswang na papasok sa bahay namin. 4 na gabi ang lumipas at naging ligtas naman kami. Ipinagdasal ko na sana ay magtuloy-tuloy yun para hindi na kailanganing umalis ni Rochelle sa puder namin. Isang umaga, nasa kusina ako at inaayos ko ang mga ibebenta kong bawang nang lumapit sa akin si Rochelle. Tulungan na kita dyan. Wag na. Magpahinga ka na lang, kaya ko na to. Wala na akong ginagawa kundi ang magpahinga. Sa totoo lang naiinip na ako. Pero wala akong magagawa kasi hindi naman ako pwedeng lumabas. Gusto mo bang
Sumama sa akin sa pagtitinda ng bawang? Oo sana eh. Gusto sana kitang tulungan para meron naman akong maging silbi rito sa inyo. Nahihiya na kasi ako sa inyo ni Lolo Simon eh. Ano ka ba? Di mo kailangan mahiya. Pero kung gusto mo sumama sa akin sa pagtitinda, gagawa natin yan ng paraan, okay? Ha? Anong paraan? Malalaman mo rin mamaya pagkatapos ng ginagawa ko rito. Basta relax ka lang. Eh di tutulungan na kita para mabilis kang matapos. Dumampot si Rochelle ng mga bawang sa sako para ilagay sa bilao. Nagkasabay ang mga kamay namin sa pagkuha ng mga bawang at aksidenteng nahawakan ko ang malambot niyang kamay. Tila napasong binawi ko ang kamay ko matapos ko siyang titigan. Pasensya na. Hindi ko sinasadyang mahawakan ang kamay mo. Bakit ka humihingi ng pasensya? Eh nahawakan mo lang naman ang kamay ko. Baka kasi hindi ka komportable na hinahawakan ka ng ibang tao eh. Ikaw, ibang tao? Hoy, hindi ka na ibang tao para sa akin. Talaga? Oo naman. Pati si Lolo Simon. Parang hindi naman maganda kung ituturing ko kayong ibang tao matapos niyong iligtas ang buhay ko at patirihin ako dito sa bahay niyo. Di ba? Sa bagay, tama ka naman. Isang pilit na ngiti ang pinakawalan ko. Inakala ko kasi na meron pang ibang sasabihin si Rochelle nang sabihin niya na hindi na ako ibang tao sa kanya. Nang panahon kasi na yon ay alam ko sa sarili ko na habang tumatagal na kasama ko si Rochelle ay mas lumalalim din ang nararamdaman ko para sa kanya. Mabuti na lang at umalis si Lolo Simon, kaya nagawa kong isama si Rochelle sa pagtitinda ko ng bawang. Pinagsuot ko siya ng balabal sa ulo at halos natatakpan nun ang kanyang muka. Wala kasi kaming ideya kung nasa paligid lang si Gonzalo at ang mga alagad nito, kaya kailangan walang makakita sa muka ni Rochelle. Rochelle, baka pala napapagod ka na sa kakalakad natin ha. Sabihin mo lang sa akin para makapagpahinga muna tayo. Nakakapagod pero ayos lang naman. Ilang araw din kasi ako nasa loob ng bahay eh. Kaya sinusulit ko na nandito ako sa labas. Kasi hindi ko alam kung kailan ito mauulit. Basta wala sa bahay si Lolo, pwede kitang isama sa pagtitinda. Pero sana, hindi ka nahanapin ni na Gonzalo para wala ka ng problema, di ba? Sana nga. Pero sa totoo lang, hindi lang ako natatakot para sa sarili ko, kundi para rin sa inyo ni Mang Simon. Tama ang lolo mo, Mario. Nasa panganib ang buhay niyo nang dahil sa akin. Kaya lang, wala na rin talaga akong mapupuntahan kaya kahit alam kong mali, ay sinisiksik ko ang sarili ko sa bahay ninyo. Huwag mong sabihin na sinisiksik mo ang sarili mo sa amin. Masaya kami ni Lolo na natutulungan ka namin. Basta, huwag kang masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Kahit hindi ako sanay makipaglaban sa mga aswang, makikipaglaban ako kapag sinubukan ka nilang kunin. Napakabait mo talaga. Alam mo, napakaswerte lang mapapangasawa mo, Mario. Kaya nga napakaswerte mo eh. Ha? Anong sabi mo? Wala. Ang sabi ko sana swertihin tayo at sana maubos tong tinitinda natin bawang. Parang hindi naman ganyan ang sinabi mo kanina eh. Hindi, nagkamali ka lang siguro ng pagkakadinig. Huminto kami ni Rochelle sa paglalakad nang bigla na lamang humarang si Tikboy sa harapan namin. Sa pagkakataon na yon ay nagpasalamat ako na nakasalubong ko si Tikboy dahil naputol ang pag-uusap namin ni Rochelle. Hindi pa kasi ako handang aminin sa kanya ang nararamdaman ko. Aba? Ha! Sino yung kasama mong babae, Mario? Mukhang maganda yan ah. Ang ganda ng kutis eh. Napakaputi, parang labanos. Siguro, pati legs niyan ay maputing-maputi rin. Hoy, Tikboy, huwag mong bastusin ang kasama ko ha. Ayusin mo ang pagsasalita mo. Ano bang pambabasto sa sinabi ko? Dapat pa nga siyang matuwa kasi pinuri ko siya. Miss Ganda, anong pangalan mo ha? Saka pwede bang alisin mo yung balabal sa ulo mo? Para makita ko kung gaano ka talaga kaganda.
Mario, natatakot ako sa kanya. Narinig mo ba sinabi ni Rochelle ha? Natatakot siya sa'yo. Kaya pwede ba, Tikboy? Lubayan mo na kami. Kahit sana sa babae ay magkaroon ka lang ng paggalang at respeto. Pambihira ka naman talaga, oo. Rochelle pala ang pangalan niya, ha? Napakagandang pangalan. Kaya sigurado ako na maging ang mukha niya ay maganda rin. Kaya alisin mo na yung balabal mo, sige na. Para makita ko ang mukha mo. Gusto ko lang naman makipagkaibigan sa iyo eh. Hindi mo naman siguro nobyo tong Mario na to, di ba? Nobyo man niya ako o hindi, ay respeto mo pa rin siya. Kung ayaw niyang alisin ang balabal niya ay tanggapin mo. Huwag mong ipilit sa isang tao ang isang bagay na hindi siya komportabling gawin. Mabilis na hinablot ni Tikboy ang balabal ni Rochelle, kaya nalantad ang kanyang muka. Napangiti ng malaki si Tikboy nang nakita niya ang kagandahan ni Rochelle. Agad kong kinuha kay Tikboy ang balabal at mabilis ko yung ibinalik sa ulo ni Rochelle. Luminga ako sa paligid dahil baka may aswang na nagpapanggap na tao na nakakita sa amin. Di ka talaga nag-iisip kahit kailan eh. Nasaan ba ang utak mo ha? Hindi ka ba tinuruan ng mga magulang mong rumispeto? Hindi nga ako nagkawali. Napakaganda mo nga pala talaga, Rochelle. Para kang isang diwata. Pwede ba kitang ligawan? Tumigil ka na. Tinatakot mo na si Rochelle. Tara na Rochelle, umuwi na tayo. Hinawakan ko ang kamay ni Rochelle at nagmamadali kaming naglakad palayo kay Tikboy. Pagdating sa bahay ay natigilan kami dahil naroon na si Lolo Simon. Seryoso ang mukha niya at alam ko na galit siya. Lo, nakauwi ka na pala. Akala ko ba'y mamaya ka pa babalik? Hindi ba meron tayong usapan na hindi pwedeng lumabas si Rochelle? Hindi niyo ba talaga naiintindihan kung gaano kaseryoso ang sitwasyon natin? Pero Lo, pinagsuot ko po ng balabal si Rochelle kaya sigurado ako na hindi siya makikilala ng mga aswang kung sakali na meron mang nagmamanman sa kanya. Kahit na, delikado pa rin kung lalabas si Rochelle. At isa pa, huwag mong minamaliit ang kakayahan ng mga aswang dahil mas malakas ang pakiramdam nila kumpara sa ating mga tao. Kahit balutan mo ng kumot o balaban ng buong katawan ni Rochelle, ay walang silbi yun. Mang Simon, huwag na po kayo magalit kay Mario. Sa akin po kayo magalit. Dahil ako po nagsabi sa kanya na naiinip na po ako rito sa loob ng bahay. Yun po, naisipan po niyang isama ako sa pagtitinda ng bawang dahil po sa sinabi kong yun. Huwag kang mag-alala dahil hindi lang ako kay Mario galit, kundi sa'yo rin. Ang buong akala ko ba ay ayaw mo nang bumalik kay Gonzalo? Akala ko ba ay natatakot kang mahuli ng mga aswang? Pero sa ginawa mo ay parang napakatapang mo naman pala. Ang lakas ng loob mong lumabas kahit alam mong may banta sa buhay mo. Lo, huwag niyo na pong pagalitan si Rochelle. Dahil ako naman po talaga nakaisip na lumabas siya nang may suot po na balabal eh. Teka, sino ba talaga sa inyo ang dapat kong pagalitan ha? Nalilito na ako ha? Ako po Lo, ako po. Ako po kasi talaga ang may kasalanan. Kung di ko sana sinabi kay Rochelle na pwede siyang lumabas na may suot na balabal, ay alam ko po na hindi siya lalabas. Kaya, Lo, inaako ko po ang pagkakamaling to. Huwag niyo na pong pagalitan si Rochelle, Lo. Wala akong pipiliin na pagalitan sa inyong dalawa dahil parehas kayong may pagkakamali. At ito ang tandaan nyo ha. Itanim nyo sa kukote nyo. Sa oras na maulit ito, ay pasensyahan tayo. Paalisin kita, Rochelle. Alam kong masakit itong marinig. Pero, mas prioridad ko ang kaligtasan namin ng apo ko kaysa sa kaligtasan mo. Naiintindihan ko po at pasensya na po talaga sa pagsuway ko sa inyo. Nangangako po ko na hindi na po ito mauulit. Siguraduhin mo lang. Dahil sa susunod, ay hindi na ako magdadalawang isip na paalisin ka talaga kahit lumuhod ka pa ulit at magmakaawa. Umiling-iling si Lolo bago siya lumabas ng bahay. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin ni Rochelle bago ako nagsalita. Rochelle, pasensyaan na pala kay Lolo Simon ha. At sorry din kung napagalitan ka niya.
na dahil sa akin. Wala kang kasalanan, Mario. Ako ang dapat sisihin sa nangyari. Dahil kung di ko sinabing nahiinip ako ay hindi mo maiisip na isama ako sa pagtitinda mo ng bawang. Pero naiintindihan ko ang lolo mo. Inaalala lang niya ang kaligtasan niyo. Madadamay kasi talaga kayo sa oras na malaman ni Gonzalo na kayo ang kumukupkup sa akin. Pero huwag ka mag-alala, Rochelle. Kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon, ay sasamahan kita na lumabas. Alam ko kasi na nakakainip talaga dito lalo na't mag-isa ka. Ano ka ba? Huwag na nating ulitin ang ginawa natin kanina. Kailangan kong masanay na hindi lumabas hanggat patuloy si Gonzalo sa paghahanap sa akin. Saka na lang ako lalabas kapag nasiguro ko na tumigil na siya sa paghahanap. Sigurado ka ba? Pwede ko namang gawa ng paraan na makalabas ka kung gusto mo. Minsan kasi, napunta sa bayan si Lolo Simon kapag may mga kailangan siyang bilhin kagaya ng pataba sa lupa. Kapag nasa bayan siya, talagang inaabot siya ng ilang oras doon. At yun ang sasamantalayin nating oras para makalabas ka. Nag-aalala kasi ako sa'yo na baka mas lalong lumala ang pag-iisip mo ng hindi maganda kapag araw-araw ka nandito sa loob ng bahay at mag-isa lang. Salamat sa pag-aalala mo, Mario. Pero ayoko mapagalitan ka na naman ng lolo mo nang dahil sa akin. Magtitiis na lang ako dito sa loob ng bahay. Dahil para rin naman sa iyo yun at kaligtasan nating lahat. Walang masama na magsakripisyo ko dahil tinutulungan niyo ako. Sige, sa palagay ko tama ka. Pero nalulungkot pa rin ako dahil sa Gonzalo na yun. Hindi mo tuloy na-i-enjoy ang buhay na meron ka. Pero alam mo, sa totoo lang, masaya ako na dahil kay Gonzalo ay nakilala kita, Mario. Talaga? Masaya kang nakilala mo ko? Ang ibig kong sabihin ay nakilala ko kayong dalawa ni Mang Simon. Masaya ako na kayo ang tumulong sa akin. Matapos kasi ang nangyari sa akin sa lugar namin, ay hindi ko na inisip na meron taong may mabuting puso. Pero nagkamali pala ako. Kayo ni Mang Simon ang patunay na marami pa ring tao handang tumulong nang walang hinihinging kapalit. Ganun ba? Akala ko kasi, may iba pang ibig sabihin yung sinabi mo na masaya kang nakilala mo ko eh. Bakit? Ano bang akala mo na ibig sabihin ng sinabi ko? Ha? Wala. Masaya rin ako na nakilala ka namin ni Lolo Simon. Saka, pagpasensyahan mo na rin ang lolo ko kasi matanda na talaga yun eh. Ganun talaga kapag may edad na. Masyado nang mainitin ang ulo at nagiging sobrang masungit. Oo nga pala. Kailangan ko nang umalis ulit kasi magtitinda pa ako nito mga bawang eh. Sorry kung di na kita pwedeng isama ha. Ayos lang. Naiintindihan ko naman. Sige, mag-iingat ka, Mario. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan ko bago ko iniwan si Rochelle. Mas naging ganado ko sa pagbibenta dahil gusto ko kagad mapaubos ang paninda kong bawang para makauwi na ako at muli kong makita si Rochelle. Habang tumatagal nakasama namin si Rochelle ay mas lalo kaming nagiging malapit sa isa't isa hanggang sa sinabi ko sa sarili kong nahulog na talaga ang loob ko sa kanya. Isang hapon, pauwi na sana ako sa bahay mula sa pagtitinda ng bawang nang nakasalubong ko ulit si Tikboy. Iiwasan ko sana siya pero sa tuwing liliko ako ay humaharang siya. Ano ka ba, Tikboy? Kung gusto mo makipaglaro ng patintero, wala akong oras. Kailangan ko nang umuwi. At sungit mo naman. Para kang babaeng may regla. Alam ko kasi na wala kang sasabihin o gagawin na maganda. Saka pwede ba? Kung naiinip ka, ay wag mo akong gawing libangan. Bakit hindi ka nalang tumulong sa mga magulang mo o kaya naman magtrabaho ka kesa nang gugulo ka ng nananahimik na tao? Huwag ka mag-alala. Dahil wala akong gagawing masama sa'yo. Ang totoo nga niyan naisip ko na maging mabait ka sa'yo Gusto ko makipagkaibigan sa'yo, Mario. Hindi mo ako maluloko, Tikboy. Kilala ko ang pagkatao mo Kaya alam kong hindi totoo yan sinasabi mo. Malamang may masama ka na naman binabalak. Ikaw, makikipagkaibigan sa akin? Sus, kalokohan. Maniwala ka, nagsasabi ako ng totoo. Napagtanto ko kasi
na palagi na ako may ginagawang hindi maganda sa'yo eh. Nagsisisi na ako sa mga nagawa ko sa'yo, Mario. Maniwala ka. O sige. Magkukunwari ako na naniniwala ako na mabait ka na. Kunwari lang ha, kunwari. Pero anong kapalit ang hihingin mo? Sigurado ako na meron kang adyende kung bakit bigla mong sinasabi sa akin yan eh. Eto na nga. Ano kasi? Baka pwede mo akong tulungan na ligawan si Rochelle. Alam ko kasi na sa inyo siya nakatira. Kaya ikaw ang mas nakakilala sa kanya. Ano bang paborito niyang bulaklak? May paborito ba siyang pagkain? Baka kasi kaya kong lutuin yung para sa kanya. Manigas ka. Manigas ka? May pagkain ba ganun? Pwede ba akong turuan kung paano yung lutuin? Ang ibig kong sabihin ay kahit manigas ka, hindi kita tutulungan manligaw kay Rochelle. Ang lakas ng loob mong manligaw sa kanya kahit alam mong hindi papatol sa kagaya mo si Rochelle. Bakit? Dahil ba hindi ako gwapo? Hoy Mario, alam kong hindi ako kagwapuan ha, pero marami pa rin dahilan para magustuhan ako ni Rochelle. Napakayabang naman ito. Hindi ko sila sabing hindi ka magugustuhan ni Rochelle dahil sa itsura mo. Hindi mababaw na tao si Rochelle at sigurado kong hindi siya tumitingin sa panlabas na anyo ng isang tao. Pero sa ugali mo, naku po, alam ko na hindi kanya magugustuhan, lalo na't hindi maganda yung ginawa mo sa kanya nung unang beses mo siyang makita. Kaya huwag ka nang magsayang ng oras. Huwag mo nang subukang ligawan si Rochelle at wala ka ring tulong na makukuha sa akin. Napakayabang mo talaga. Ang damot mo ah. Teka, alam ko na. May gusto ko rin kay Rochelle ano? Bakit? Sa tingin mo ba magugustuhan ka niya? Ilusyonado. Kung bakura mo siya ay parang kasintahan ka niya. Wala kang pakialam kung may gusto ko sa kanya. Sa kumpara sa'yo, may mas pag-asa ako kay Rochelle. Ikaw ang ilisyonado at hindi ako. O sige, kung ayaw mo akong tulungan sa panliligaw kay Rochelle, ayos lang. Ako na lang ang kikilos na mag-isa para mapasagot ko siya at sisiguraduhin ko naluluha ka ng bato kapag naging syota ako na si Rochelle. Tumatawang naglakad palayo si Tikboy na akala mo ay siguradong sigurado siya na mangyayari ang kanyang sinabi. Nako, mukhang nawala na yata sa sarili si Tikboy ah. Mukhang lumuwag na ang mga tornilyo. Bahala siyang umasa na magugustuhan siya ni Rochelle. Napailing ako at ipinagpatuloy ko na ang paglalakad hanggang sa nakauwi na ako sa bahay. Gumaan kagad ang pakiramdam ko nang nakita ko si Rochelle. Nawala lahat ng pagod nang dahil sa kanya. Kinabukasan ay nagimbal ang aming buong baryo nang isang bangkay ng isang lalaki ang natagpuan sa gilid ng kalsada. Kalunos-lunos ang kamatayang sinapit niya dahil tadtad ng malalaking sugat ang kanyang katawan. Pero sigurado ko na ang talagang pumatay sa kanya ay ang malalim na laslas sa leeg niya na para bang nilaslas yun gamit ang matatalim na kuko. Habang kumakain kami ng pananghalian ay binuksan ni Lolo Simon ang usapan tungkol sa pangyayaring yon. Nakita ko yung pinatay na lalaki kanina. At sigurado ko na aswang ang may kagagawa nun. Ibig sabihin ay nandito pa rin sila dahil nararamdaman nilang nandito si Rochelle. Lo, huwag mo namang sabihin na papaalisin mo ulit si Rochelle. Maawa ka naman sa kanya. Saka isa pa, hindi na siya lumalabas kaya walang dahilan para paalisin mo siya. Hindi ko siya paaalisin. Sa totoo lang, ay nakapag-isip na ako nitong mga nakaraang araw at nakapag-desisyon na ako na poprotektahan natin si Rochelle mula kay Gonzalo. Walang dahilan para itaboy natin si Rochelle. Kahit pa ang pananatili niya rito ay isang mitya sa ating buhay. Talaga po? Salamat po, Lo. Dahil nagbago na po ang isip nyo. Hindi kasi kaya ng konsensya ko na paalisin dito si Rochelle dahil alam ko na malaki ang posibilidad na yun ang magiging dahilan upang mahuli siya ulit ng mga aswang. Kapag kasi nangyari yun, ay gagamitin siya ni Gonzalo para mas dumami ang lahi nila at mas malaking problema yun. Mas maraming aswang, mas maraming buhay ang pwedeng mawala. Kaya lalaban tayo at hindi tayo titigil hanggat hindi natin natatalo si Gonzalo. Oh, bakit ka umiiyak, Rochelle?
Hindi ba dapat ay masaya ka? Umiiyak po ako sa sobrang tuwa, Mang Simon. Hindi ko po talaga akalain na tutulungan niyo po ako ng ganito. Kahit na alam po niyo mapapahamak kayo, ay handa po kayong protektahan ako. Sobrang saya ko po talaga. Salamat po. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Maging ako ay naluwa dahil naramdaman ko ng gusto ang kasiyahan ni Rochelle. Alam ko na kahit papano ay nabawasan ang bigat sa dibdib niya sa mga sinabi ni Lolo Simon. Pagkatapos naming kumain, ay sinundan ko si Lolo Simon sa taniman ng bawang. Habang nagbubungkal siya ng lupa, ay lumapit ako sa kanya. Lo, salamat po ulit ha. Dahil handa na po kayong protektahan po si Rochelle mula sa mga aswang. Aamin na po ako sa inyo. At sana po, huwag niyo po itong sasabihin kahit kanino ha. Lalong-lalo na po kay Rochelle. Lo, ang totoo po niyan eh. May pagtingin po kay Rochelle eh. At wala po akong gustong mangyari kundi masiguro po ang kaligtasan niya. Kaya napakalaking bagay po para sa akin nang sinabi niyo po na hindi niyo na po siya papaalisin. Kahit hindi mo sabihin yon, ay alam ko na mahal mo si Rochelle. Ho? Pero paano niyo pong nalaman? Nalaman ko dahil sa mga kilos mo at sa paraan ng pagtingin mo kay Rochelle. Apo kita, Mario, at matagal na tayo magkasama. Alam ko ang ibig sabihin ng mga galaw mo at dati ko pa napapansin na meron ka talagang pagtingin kay Rochelle. Masyado po pala akong halata. Hindi kaya nakakahalata na rin po si Rochelle. Ayoko po kasing malaman niya na may gusto ako sa kanya kasi baka bigla po siyang mailang sa akin eh. May posibilidad talagang mailang siya sa'yo. Pero kailangan mong tanggapin kung ano man ang magiging desisyon niya sa sandaling umamin ka sa kanya. Pero Lo, sa tingin niyo po ba ay magugustuhan din ako ni Rochelle? Sa totoo lang, ay hindi ka naman mahirap mahalin, Apo. Kung ipapakita mo kay Rochelle ang magaganda mong katangian na kamahal-mahal, ay hindi malabong magustuhan ka rin niya. Pero sa ngayon, ay isang tabi mo muna ang nararamdaman mo para sa kanya dahil may kakaharapin tayong malaking panganib. At yun ay si Gonzalo. Lo, kaya niyo po ba talagang labanan si Gonzalo? Kaya ko. Lalo na kung tutulungan mo ko. Po? Hala, bakit po ako? Wala naman po akong alam sa pakikipaglaban sa mga aswang eh. Baka yan pa nga po ang ikamatay ko eh. Lahat ng bagay ay pwedeng matutunan kung pag-aaralan mo. At saka, naipakita mo na rin na kaya mo makipaglaban sa aswang. Nakalimutan mo na ba yung gabing iniligtas mo si Rochelle? Isa yung patunay na kaya mo ring makipaglaban. Nagawa ko po yun dahil po sa kagustuhan kong iligtas si Rochelle, Lo. Pero hindi ko po napatay yung dalawang aswang. Nasaksak ko lang po yung isa tapos tumakas na rin po kami ni Rochelle. Kahit na, malaking bagay pa rin yun, Apo. Gawin mong inspirasyon si Rochelle. Siya ang isipin mo na kaya ka makikipaglaban sa mga aswang. Gawin mo yon para tuluyan ang mawala ang banta sa kanyang buhay. At isa pa, meron pala akong sasabihin sa'yo. Sa palagay ko, ay ito na ang tamang panahon para sabihin ko ito sa'yo. Ano po yun, Lo? Kinabahan naman po ako bigla sa inyo. Bago ko sabihin sa'yo ang bagay na ito, ay gusto kong humingi ng tawad dahil sobrang natagalan bago ko ito ipaalam sa iyo. Tungkol ito sa pagkamatay ng nanay at tatay mo. Hindi ba ang sabi ng mga pulis noon ay inatake ng hindi tiyak na uri ng mabangis na hayop ang mga magulang mo? Para sabihin ko sa iyo, Apo, hindi mabangis na hayop ang pumatay sa kanila, kundi mga aswang. Sigurado ako sa bagay na yan dahil maraming beses na akong nakakita na naging biktima ng mga aswang. At halos iisa ang itsura nila. Tama po kayo. Yung bangkay po na natagpuan kanina, parehas po yun sa itsura ng bangkay ni nanay at tatay. Alam kong may galit na nagising dyan sa puso mo, Mario. Ang gusto ko ay gamitin mo ang galit na yan para mas mapursige ka
na mapatay si Gonzalo. Isipin mo na kapag napatay natin si Gonzalo, ay para bang naipagiganti mo na rin ang mga magulang mo. Kailangan na natin kumilos kagad bago pa may sunod na maging biktima ang mga aswang. Tumiim ang bagang ko sa mga sinabi ni Lolo Simon. Tama siya na may galit na nagising sa puso ko ng sandaling yon. Napagtanto ko na makikipaglaban ako sa mga aswang hindi lang para kay Rochelle o sa pagiganti, kundi para na rin mapigilan ang pagdadagdag ng mga biktima ng mga aswang sa aming baryo. Sa mga sumunod na araw ay sumailalim ako sa pagsasanay sa paggamit ng itak bilang sandata. Si Lolo Simon ang matyagang nagturo sa akin at masasabi ko na mahusay magturo si Lolo Simon dahil mabilis kong nakukuha ang mga tinuturo niya. Isang tanghali, matapos ang ilang oras na pagtitinda ng bawang, ay sandali akong nagpahinga sa ilalim ng mayabong na puno na nasa tabi ng daan. Tagaktak ang pawis ko dahil matindi ang sikat ng araw. Inilapag ko sa tabi ko ang bilao na puno ng mga bawang. Habang nagpapahinga ay isang matangkad na lalaking balbasarado ang lumapit sa akin. Sa tansya ko ay nasa 40 ang edad niya. Agad akong tumayo dahil inakala ko nabibili siya. Manong, bibili po ba kayo ng bawang? Ilang piraso po ba? Kung ako po sa inyo damihan niyo na po kasi mura po ang bawang ngayon. Medyo marami po kasing naani ang lolo ko. Ikaw ba si Mario? Ako nga po. Bakit po? Alam kong kinukup-kup mo ang isang tao na matagal ko nang hinahanap. Kung ayaw mo may mangyaring masama sa inyo ng lolo mo at sa mga tao sa lugar na ito, ay isuko mo sa akin si Rochelle. Gonzalo? Ikaw si Gonzalo? Mukhang naikwento na pala ako sa ni Rochelle. Alam mo, wala nang patayang mangyayari kung hindi mo na ako pahihirapang makuha siya. Sa oras na kusan loob mo siyang ibigay sa akin, ay aalis kami rito ng mga alagad ko. Hindi ko siya ibibigay sa'yo dahil wala akong dahilan para gawin yon. Bakit hindi mo na lang hayaang mabuhay ng payapa si Rochelle? Ayaw niya sa'yo, kaya wag mo siyang pilitin. Hindi mo ko naiintindihan. Si Rochelle ang nararapat na babae na magdadala ng aking mga supling. Siya ang babaeng nais kong maging instrumento upang maging mabilis ang pagdami ng aking lahi. Hindi gamit si Rochelle para ituring mo na isa lamang siyang instrumento. Tao siya. Hindi mo siya makukuha at gagawin ko ang lahat para hindi mo siya magamit sa nakakadiri mong plano. Kahaga-haga ang tapang mo. Pero sigurado ko na nasasabi mo yan dahil wala ka pang alam sa kaya kong gawin. Wala kang alam tungkol sa mga aswang na kagaya ko. Alam mo bang kayang-kaya kitang patayin ngayon dyan sa kinatatayuan mo? Bakit di mo gawin? Tignan natin kung uubra ka sa mga bawang ko. Mabilis akong dumampot ng bawang at sa sobrang gigil ko ay nagawa ko yung pigain gamit ang isa kong kamay. Nang kumatasyon ay humalimuyak ang matapang nung amoy. Napansin ko ang pagtiim ng bagang ni Gonzalo at ang bahagya niyang pag-atras. Oh, ano ngayon? Ha? Ba't tumatras ka? Akala mo siguro hindi ko alam na takot ka sa bawang, ano? Nagkakamali ka sa sinabi mo na wala akong alam sa mga kagaya mo. Marami akong alam, lalo na sa mga kahinaan nyo. Ikaw ang dapat na matakot dahil wala kang alam kung ano ang mga kaya kong gawin. Hindi mo kilala kung sinong binabangga mo. Maaaring marami nga kaming kahinaan. Pero hindi mo alam, binata, kung gaano ko kabangis sa oras na nasundot mong galit ko. Ito, tandaan mo. Yung pagiging matapang mo ang magpapahamak sa'yo at sa mga mahal mo sa buhay. Sisiguraduhin ko na magsisisi ka na hindi mo na lang ibinigay sa akin ng kusa si Rochelle.
Hindi pa ito ang huli nating pagkikita, Mario. At umasa ka na mararamdaman mo sa mga susunod na gabi ang hagupit ng galit ko. Kung gusto mo pang mabuhay na matagal, huwag ka na magpapakita sa akin. Dahil kahit konting takot, ay wala akong nararamdaman sa'yo. Tinignan ako ni Gonzalo ng matalim bago siya umalis. Sinindan ko siya ng tingin hanggang sa tuluyan na siyang nawala. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko at napahawak ako sa aking dibdib. Grabe! Nakakatakot pala talaga si Gonzalo. Pero naramdaman kaya niya na natatakot talaga ako sa kanya? Sana naman ay hindi. Nagmamadali akong umuwi sa amin at agad kong kinausap sina Lolo Simon at Rochelle sa sala. Hanggang sa sandaling yon ay nanginginig pa rin ako. Hindi kayo maniniwala sa sasabihin ko. Nagpakita sa akin si Gonzalo kanina. Alam na niya na nandito si Rochelle, Lo. Diyos ko, hindi ka ba niya sinaktan? Hindi naman, pero pinagbantaan niya ang buhay ko. Buti na lang at may mga bawang akong dala. Nagawa ko siyang itaboy dahil sa bawang. Totoo nga yung sinabi mo, Lo. Natakot sa bawang ang mga aswang. May sinabi ba siya sa'yo? Ang dami po niyang sinabi, Lo, nung una. Gusto po niyang isuko ko ng kusa si Rochelle sa kanya para daw wala nang mamatay dito sa lugar natin. Siyempre naman, sinabi ko na hindi ko yung gagawin at handa tayong labanan siya. Tapos doon na po siya nagalit. Talagang hindi po siya papayag na hindi niya po makukuha si Rochelle. Mas mabuti pa siguro na sumama na lang ako sa kanya. Natatakot ako sa gagawin niya sa inyo. Kilala ko si Gonzalo. Wala siyang awa at lahat ng humahad lang sa gusto niya ay binubura niya sa mundo. Kung kailan buo na ang loob namin protektahan ka, ay saka mo pa talaga yan sinabi. Hindi, Rochelle. Hindi namin hahayaan na makuha ka ni Gonzalo. Mas magiging malaki ang problema nating lahat kapag nangyari yun. Mabilis na mapaparami ni Gonzalo ang mga kagaya niya. Gamit ka. At ang bagay na yon ang iniiwasan nating mangyari. Kaya hayaan mo kaming protektahan ka, Rochelle. Tama ang sinabi ni Lolo Simon. Isa pa, nagsasanay naman ako sa pakikipaglaban sa mga aswang At sa palagay ko, marami na ako natutunan, Rochelle. Kaya ka namin protektahan laban kay Gonzalo. Maniwala ka. Ngayon lang kasi pumasok sa utak ko kung gaano kadelikado tong sitwasyon nyo. At yun ay dahil sa akin. Kung sasama ako kay Gonzalo, ay aalis na rin siya dito sa lugar nyo at magiging ligtas na kayong lahat. Hindi mo kailangang isakripisyo ang sarili mo, Rochelle. Magtiwala ka sa amin ni Lolo Simon. Kaya naming tapusin to. Kaya naming tapusin ang kasamaan ni Gonzalo. Nakita ko sa mga mata ni Rochelle ang matinding takot. Kaya kinuha ko ang isa niyang kamay at hinawakan ko yun habang diretsyong nakatingin sa maganda niyang muka. Umasa ako na sa ganong paraan ay mababawasan kahit papano ang pangamba sa kanyang dibdib. Kinagabihan ay nagsabit kami ng mga bawang sa bintana at pinto. Inihanda rin namin ang mga bote na may laman ng pinagpakuluan ng bawang. Bago matulog ay nagdasal muna kami sa harapan ng altar. Humingi kami ng proteksyon at gabay sa Panginoong Diyos. Naniniwala kasi kami na ang pananampalataya namin sa Poong Lumikha ang pinakamalakas naming sandata laban sa mga aswang. Hinayaan namin na matulog si Rochelle sa kwarto habang kami ni Lolo Simon ay nasa sala upang magbantay. Pagsapit ng 12:00 ng hating gabi ay may narinig kaming yabag ng paa sa labas. Tumayo si Lolo Simon at may kinuha siyang kwintas na may palawit na medalyon sa likod ng imahe ni Jesus na nasa altar. Isinuot niya yun sa leeg at inabutan niya ako ng itak. Ano po yung kwintas na yan, Lo? Isa itong anting-anting na ginagamit ko noon sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kailangan ko ito dahil matanda na ako. Ibig niyo po bang sabihin, meron po yung kapangyarihan? Ganun na nga. Ito ay proteksyon laban sa mga aswang. Pero mamaya na tayo mag-usap. Nararamdaman ko na may aswang sa labas.
Mas mabuting lumabas na tayo kesa sila ang pumasok dito. Magkasama kaming lumabas ni Lolo Simon at parehas kaming may dalang itak. Pinakiramdaman ko ang paligid. Sinuyod ng mga mata ko ang bawat sulok, lalo na yung madidilim na parte. Lo, parang wala namang aswang eh. Hindi ko sila nakikita. Nagtatago lamang ang mga hayop na yan at naghihintay lang sila ng magandang pagkakataon para umatake. Kaya ihanda mo ang sarili mo. Malakas akong sumigaw nang mula sa itaas ng puno ng mangga ay bumagsak ang dalawang aswang. Tatakbo sana ako pabalik sa loob ng bahay, pero nakita kong matapang na sumugod si Lolo Simon sa mga aswang. Doon ko napagtanto na walang lugar ang takot sa ganung sitwasyon. Kaya naman, sumugod na rin ako. Tinaga ni Lolo Simon sa balikat ang isang aswang, ngunit sinunggaban siya ng isa pang aswang sa leeg. Mariin na kinagat ng aswang si Lolo Simon. Mario! Tulungan mo ako! Marahas na hinila ng aswang ang laman ni Lolo sa leeg niya. Nakaramdam ako ng matinding galit, kaya itinara ko ang itak sa likod ng ulo ng aswang na agad nitong ikinamatay. Hinarap ko ang natitirang aswang at buong puwersa kong nilaslas ang leeg niya. Bumagsak ang walang buhay niyang katawan sa ibabaw ng isa pang aswang. Agad kong nilapitan si Lolo Simon na nakahandusay sa lupa. Inilapat ko ang palad ko sa sugat niya sa leeg habang pinipigilan ko ang pag-iyak. Lumabas si Rochelle at lumapit siya sa amin. Lo, lumaban po kayo. Kaya niyo po yan. Hindi po kayo pwedeng mamatay. Kailangan niyo pa po mabuhay, Lo. Hindi pa ako mamamatay. Kung dadalhin mo kagad ako sa ospital. Sige. Mario, tatawag ako ng tulong. Sandali lang. Nagmamadaling umalis si Rochelle at hindi nagtagal ay bumalik siyang sakay ng tricycle. Gamit ang tricycle ay dinala namin si Lolo Simon sa pinakamalapit na ospital at agad naman siyang inasikaso roon ng mga doktor at nurse. Palakad-lakad ako sa hallway ng ospital. Takot na takot ako ng sandaling yon na baka may mangyaring masama kay Lolo Simon. Mario, kumalma ka muna. Halika, umupo tayo. Hindi ko kayang kumalma, Rochelle. Kasalanan ko to eh. Kung di sana ako nag-alinlangan nung umpisa, ay baka hindi nasaktan si Lolo ng aswang. Kung meron man dapat sisihin sa nangyari, ay ako yun. Ako ang dahilan kung bakit umatake ang mga aswang na yun sa bahay nyo. Sigurado ako na inutusan sila ni Gonzalo para kunin ako. Hindi totoo yan. Wala kang kasalanan, Rochelle. Hindi mo dapat sinisisin sarili mo. Huwag mo na ulit sasabihin niya na dahil kahit si Lolo Simon ay hindi magugustuhan na marinig yan mula sa'yo. Makalipas ang mahigit 1 oras, ay isang doktor ang kumausap sa akin at sinabi niya na malayo na sa peligro ang buhay ni Lolo Simon. Aniya, ay inilipat na nila si Lolo sa isang kwarto at pwede na naming puntahan. Pagdating namin doon ni Rochelle, ay may benda sa leeg si Lolo Simon. Gising siya, pero halatang nanghihina pa siya. Lo, kumusta na po ang pakiramdam niyo? Wala pa akong nararamdaman sakit. Pero sabi ng doktor, kapag nawala ang epekto ng anesthesia, ay doon na ako makakaramdam ng kirot sa sugat ko. Aray ko, masamang damo yata nga talaga ako. Akala ko talaga katapusan ko na kanina. Hindi niyo pa po oras. Mahaba pa po ang buhay niyo, Lo. Sigurado ako na maaabutan niyo pa ang mga apo niyo sa akin. Kung gusto mong makita ko pa ang mga apo ko sa'yo, dapat ay kumilos-kilos ka na. Lolo naman eh. Huwag po natin pag-usapan ng bagay na yan sa oras na to. Kayo talaga oh. Nagbibiro lang ako. Pero Mario Apo, ipinagmamalaki kita. Napakahusay ng ipinakita mo kanina. May pasabi-sabi ka pa dati na hindi mo kayang makipaglaban sa mga aswang. Pero tignan mo, at 2 aswang pa ang nagawa mong patayin. Nagawa ko po yun kasi nakita ko po na nasasaktan kayo eh.
Hindi ko po maipaliwanag ang galit ko kanina at kahit ako ay nagulat kung paano ko po nagawang patayin yung mga aswang. Basta, ipinagmamalaki kita. Sigurado ko na kapag nalaman ng mga tao sa baryo natin ang ginawa mo, pati sila ay hahangaan ka. Pero matanong ko lang, isa ba roon sa 2 aswang na napatay mo kanina ay si Gonzalo? Hindi ko pa nakikita si Gonzalo na nasaan yung aswang po eh. Pero sa palagay ko po wala po siya ron. Baka po mga alagad niya lang po yun. Tamang sinabi mo, Mario. Mga alagad lang ni Gonzalo ang napatay mo. Kung ganun, ay hindi pa rin pala tapos ang laban natin. Na ngayon, ay laban mo na lang, Apo. Ano? Teka, bakit laban ko na lang? Sa palagay mo ba, sa kalagayan ko ngayon, ay magagawa ko pang makipagbakbakan sa mga aswang? Nakita mo na nga at muntik na ako mapatay. Mabuti na lang at hinayaan pa ako mabuhay ng ating Panginoon. Sandali lang at meron akong ibibigay sa iyo. Buksan mo pala yung sulong dyan sa tabi at diyan ko pinalagay sa nurse ang anting-anting ko. Sinunod ko kagad si Lolo Simon. Binuksan ko ang drawer at kinuha ko ang kanyang anting-anting. Ano pong gagawin ko rito, Lolo Simon? Simula ngayon, ikaw na ang gagamit niyan, Mario. Ipinapasa ko na sa iyo ang pangangalaga sa anting-anting na yan. Gamitin mo yan upang protektahan si Rochelle at talunin si Gonzalo. Pero Lo, parang di na po ako naniniwala sa kapangyarihan nito eh. Ang sabi mo po kasi ay poprotektahan ka nito sa mga aswang. Pero nasugatan ka pa rin ng aswang eh. Simple lang ang paliwanag dyan. Masyado nang matanda ang katawan ko, kaya hindi na naaangkop para sa akin ang kapangyarihan niyan. Pero kung ikaw ang gagamit niyan, ay sigurado ko na maibibigay niyan sa iyo ang proteksyong kailangan mo. Isa pa, hindi ibig sabihin na protektado ka mula sa aswang ay hindi ka na nila masusugatan. Depende pa rin ito sa lakas ng isang aswang. Nang sandaling yon, ay nagtiwala ako sa sinabi ni Lolo Simon. Kaya isinuot ko ang anting-anting. Magdamag kaming nagbantay ni Rochelle kay Lolo. At nang nagliwanag na, ay saka kami umuwi. Laganap na kagad sa baryo namin ang pagpatay ko sa 2 aswang dahil may mga nakasaksi pala sa nangyari. Hindi nga nagkamali si Lolo Simon dahil marami ang humanga sa akin. Wala na rin sa harapan ng bahay ang 2 aswang dahil ayon sa aming kapitan ay sinunog na nila ang mga yon. Pagsapit ng gabi ay naghanda na ako ng mga dadalhin ko sa ospital gaya ng damit ni Lolo Simon. Habang nasa kwarto ko ay nasa sala naman si Rochelle. Ngunit paglabas ko ng kwarto ay nagtaka ko dahil wala sa sala si Rochelle. Sumilip ako sa bintana at nakita ko siyang palabas ng bakuran. Agad kong hinabol si Rochelle. Maigpit kong hinawakan ang braso niya at nang humarap siya sa akin ay nadurog ang puso ko dahil lumuluha siya. Bitiwan mo ako, Mario! Hayaan mo na lang ako umalis. Ito lang ang paraan para tigilan na kay ni Gonzalo. Talaga bang balak mo pa rin isuko ang sarili mo kay Gonzalo? Hindi ako papayag, Rochelle. Bakit ba ayaw mo magtiwala sa mga sinasabi namin sa ni Lolo? Hindi na kaya ng konsensya ko nangyayari ng dahil sa akin ay nasa ospital ang lolo mo. Kung di natin siya kagad nadala sa ospital, malamang naubusan siya ng dugo at namatay. Mario, hayaan mo na lang ako sa gagawin ko. Ako ang punot dulo ng lahat ng kamalasang nangyayari sa buhay niyo. Kaya kailangan ko nang mawala. Hindi ikaw ang punot dulo ng lahat ng to, Rochelle, kundi si Gonzalo. Si Gonzalo ang dapat na mawala. Kapag nawala siya, magiging tahimik na ang buhay natin. Patawarin mo ko. Pero buo na ang desisyon ko. Sasama na lang ako kay Gonzalo at magpapakalayo-layo kami rito. Sinabi nang hindi pwede!
Hindi pwede. Hindi ako papayag na lumayo ka sa akin dahil mahal kita, Rochelle. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Mario. Kaya ako to gagawin. Ayokong pati ang lalaking minamahal ko ay masasaktan ng dahil sa akin. Kapwa kami natigilan ni Rochelle. Alam ko na dahil sa bugso ng aming damdamin ay aksidenteng naamin namin sa isa't isa ang nilalaman ng aming mga puso. Ngunit ang tagpong yon ay naputol nang biglang dumating si Gonzalo. Bigla na lamang siyang sumulpot sa likuran namin. Mabilis kong niyakap si Rochelle upang protektahan siya mula sa pinuno ng mga aswang. Napakagandang tagpo naman ito. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit ganun mo na lamang protektahan si Rochelle. Nakakatawa. Dahil ngayong gabi na rin, matatapos ang inyong pag-iibigan. Sa tingin mo ba ipapayag ako na magtagumpay ka sa balak mo, demonyo ka? Ang nagagawa nga naman ng pag-ibig, nagiging matapag ang isang duwag. Akala mo ba ay hindi ko naaamoy ang takot mo? Tama na, Gonzalo! Tama na! Sasama na ako sa'yo. Basta ipangako mo na hindi mo sasaktan si Mario. Pasensya ka na, Rochelle. Ngunit hindi kita mapagbibigyan sa gusto mo mangyari. Papatayin ko lalaking yan upang hindi na siya maging hadlang sa ating dalawa. Sa isang iglap ay nag-anyong aswang si Gonzalo. Naramdaman ko ang pag-iinit ng medalyon, kaya alam ko na gumagana ang kapangyarihan nun. Rochelle, pumasok ka sa bahay at kunin mo yung itak. Bilisan mo. Hindi mo kailangan lumaban sa kanya. Sasama na lang ako sa kanya. Biglang sumugod si Gonzalo at matapang ko siyang sinalubong. Wala nang napagpilian pa si Rochelle, kundi sundin ang sinabi ko. Iniwasan ko ang pag-atake ni Gonzalo gamit ang matutulis niyang mga kuko. Ngunit habang umaatras ako, ay nahagip ng kuko ni Gonzalo ang dibdib ko. Wala ka bang ibang gagawin kundi ang umiwas? Sa palagay mo ba ay mapapatay mo ako sa ginagawa mo? Huwag kang mainip, Gonzalo! Dahil nagsisimula pa lang ang laban natin! Nang tawagin ako ni Rochelle ay tumingin ako sa kanya. Inihagis niya ang itak at matagumpay ko naman yung nasalo. Mas lalo ko nagkaroon ng lakas ng loob nang may hawak na akong sandata. Kahit na anong sandata ang gamitin mo laban sa akin, ay di mo pa rin ako mapapatay! Lahat ba ng aswang ay madaldal na kagaya mo? Ang dami mo pang sinasabi. Patunayan mo na lang na totoong malakas ka! Galit na sumigaw si Gonzalo. Sinunggaban niya ako, pero mabilis akong nakaiwas. Pumunta ako sa likuran niya at sinaksa ko siya. Paghugot ko ng itak ay humarap siya at hinampas niya ako sa muka gamit ang kanyang braso. Pakiramdam ko ay lumipad ako ng ilang metro bago ako sumadsad sa lupa. Tatayo na sana ako, pero tinapakan bigla ni Gonzalo ang dibdib ko. Doon ko napagtanto na nabitiwan ko pala ang itak. Ngayon mo ilabas ang yabang mo. Ito ang tandaan mo. Hindi pa'y pinapanganak at tao na papatay sa akin. Tanggapin mo na lang ang kamatayan mo. At kapag wala ka na, isasama ko na si Rochelle sa aking kuta. At doon ay magpaparami kami ng anak. Hayop ka! Kapag nakawala ko rito, ay sisiguraduhin kong katapusan mo na! Isa kang hangal! At talagang umaasa ka pa na mapapatay mo ako! Nakakatawa ka! Ngunit laking gulat ni Gonzalo nang mula sa bahay ay lumabas si Rochelle na may dalang isang timba. Nalaman ko na pinagpakuluan pala ng bawang ang laman ng timba dahil sa amoy nun. Walang pagdadalawang isip na isinaboy ni Rochelle ang laman ng timba kay Gonzalo. Nalapnos ang balat ni Gonzalo na para bang asido ang ipinaligo sa kanya ni Rochelle.
Walang iya ka, Rochelle! Bakit mo ginawa sa akin ito? At sakit! At sakit ng balat ko! Yan ang dapat sa'yo! Tapos na ang mga araw na natatakot ako sa'yo! Dahil hindi ako papayag! Napapatayin mo ang lalaking minamahal ko! Sinamantala ko ang pagkakataon na yon. Kinuha ko ang itak at mabilis akong tumayo. Habang umaatras si Gonzalo, ay buong puwersa kong itinarak ang itak sa tapat ng puso niya. Napamaang si Gonzalo habang pinagdidiinan ko ang pagkakabao ng itak. Malakas ko siyang itinulak at nang napahiga siya sa lupa, ay lumapit sa akin si Rochelle. Niyakap namin ang isa't isa habang pinapanood namin ang unti-unting pagkamatay ni Gonzalo. Pakiramdam ko ay nabunutan ako ng napakalaking tinik sa dibdib nang tumigil na sa paggalaw at paghinga ang pinuno ng mga aswang na si Gonzalo. Humarap ako kay Rochelle at hinawakan ko ang magkabilaan niyang pisngi. Wala na. Tapos na. Patay na si Gonzalo, Rochelle. At maraming salamat dahil iniligtas mo ko. Ginawa ko yun dahil ayoko mawala ka, Mario. At sana'y mapatawad mo ko dahil naisip kong isuko ang sarili ko kay Gonzalo. Kalimutan na natin yon. Ang importante ay mabubuhay na tayo nang walang takot simula sa gabing ito. Masaya ako na pwede na tayong magsama ng malaya at hindi mo na kailangan magtago. Pero Rochelle, meron sana akong gustong itanong sa'yo. Totoo ba yung sinabi mo kanina na mahal mo ko? Oo, totoo yun, Mario. Ang totoo niyan, naramdaman ko na ito nung iniligtas mo ang buhay ko. Kaya lang, ay nahihiya akong sabihin sa'yo. Kung ganun, parehas lang pala tayo ng nararamdaman para sa isa't isa. Pero sobrang saya ko dahil nasabi na natin ang nasa loob ng ating mga puso. Maraming salamat, Mario. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Naghinang ang mga mata namin, Rochelle, at unti-unting naglapat ang aming mga labi. Doon ko napatunayan na totoo ngang napakatamis ng unang halik. Ngunit kapwa kami nagulat nang may narinig kaming yabag ng paa. Narinig namin si Tikboy na may hawak na itak. Anak nang! Patay na yung aswang! Sayang naman! Ipapakita ko pa naman sana kay Rochelle kung gaano ako katapang. At baka sagutin niya na ako kapag ipinagtanggol ko siya. Huwag ka nang umasa, Tikboy. Dahil magkasintahan na kaming dalawa ngayon. Ano? Hindi pa nga ako naliligaw wala na kagad akong pag-asa? Buwisit ka talaga sa buhay ko, Mario! Baka alis na ka? Natatawa naming sinundan ng tingin ang papalayong si Tikboy. Maya-maya pa ay muli kaming nagyakap ni Rochelle at sigurado ko na simula sa gabing yon ay magiging maayos na ang lahat. Makalipas ang ilang araw ay nakalabas na si Lolo Simon sa ospital. Napakasaya niya nang sabihin ko sa kanya na nagtagumpay akong patayin si Gonzalo at tinulungan ako ni Rochelle para mangyari yun. Pagdating namin sa bahay ay kumain na kami ng pananghalian. Ano ba yung ginagawa niyong dalawa? Parang mahihiya ang asukal sa pagmamatamisan niyo. Kulang na lang ay subuan niyong isa't isa. Umamin nga kayo sa akin. Meron ba kayong hindi sinasabi sa akin, ha? Lo, ang totoo po niyan eh. Nobya ko na po si Rochelle. Ano ka mo? Aba, Rochelle, totoo ba yon? Totoo po, Lolo Simon. Ay, naku, salamat naman sa Diyos. At nagkaroon ka na ng nobya, Mario. Aba, huwag na kayong magpatumpik-tumpik. Bigyan nyo na kagad ako ng apo. Bakbaka na kagad. Huwag ka mag-alala, Lo. Gagawin po namin yan ni Rochelle pagkatapos naming ikasal. Masaya kaming nagkatinginan ni Rochelle. Nang sandaling yon ay masasabi ko na wala na akong mahihiling pa. Dahil sa wakas ay kasama ko na ang dalawang importanteng tao sa buhay ko.
Makalipas nga ang 3 taon ay nagpakasal na kami ni Rochelle at nagsimula na ang masaya naming buhay bilang mag-asawa. Maganda na rin ang takbo ng pagbebenta namin ng bawang. Dahil sa pagtutulungan namin ay mas lumago ang taniman ni Lolo Simon at isa na kami ngayon sa mga nagsusupply ng bawang sa mga tindera sa palengke. Sa kasalukuyan po ay may 2 na kaming anak ni Rochelle na siyang nagbibigay ng mas maraming dahilan para magsikap kami sa araw-araw. Mahirap man ang pinagdaanan namin noon, naniniwala kong ang lahat ng yon ang mas nagpatibay sa pagmamahalan namin at sigurado ko na kahit na ano pang pagsubok ang dumating ay magagawa naming malampasan. Kung si Rochelle man ang naging dahilan kung bakit nalagay sa panganib ang buhay naming lahat, siya rin ang nagturo sa akin na maging matapang at matutong tumindig para sa mga mahal ko sa buhay. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento, Sir Blair. Maraming salamat po sa pagsasabuhay nito sa inyong YouTube channel na The Voice Addict. Nawa po ay pagpalain ka palagi ng ating Panginoong may kapal at ilayo ka sa kahit na anong kapahamakan. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawa niyo pong pakikinig at pagsuporta sa aking YouTube channel na The Voice Addict. Sana po ay mag-subscribe na rin po kayo at pindutin niyo po ang like at notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong kwento at mag-iwan na rin po kayo ng mensahe. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga idol.